And brothers in Christ, today we celebrate the memorial of one of the Vietnamese saints, namely Saint Andrew Dung Lac, together with his companions. Sila po ay lahat mga martir. He was a priest, Saint Andrew, a preacher, and lived a simple life with moral life and a good example for the people. 1839, suffered a dreadful torture and beheaded, and a true witness of our Christian faith. A worthy life because he gave and offered to God until the end. That is why, Mother, brothers, and sisters, alive to celebrate as we celebrate today our Eucharistic celebration. And we would say to ourselves, every day is our Thanksgiving. Araw-araw ay isang pagpapasalamat because many reasons to be grateful as children of God. And we are here today, gathered to celebrate this Thanksgiving to the Lord and to celebrate also His unconditional love that He gives to us individually to experience in our daily lives, my dear brothers and sisters. And now we are very blessed and we are very fortunate because we are here inside the beautiful Manila Cathedral, a beautiful church, a beautiful building or edifice. As we heard in our gospel today, the house of prayer. And thanks be to God, Mother, brothers, and sisters, we have this physical church, the temple, which is the house of God. It is the place of our communion with God, of our prayer, our offering, and of our thanksgiving, our sacrifices, and of course, our supplication. Our church, Mother, brothers, and sisters, is so important and significant in the spiritual dimension as we live together. Because this is a visible structure unifying the people of God. Because as we considered as a spiritual house or home, we feel and we experience and we see that we are belong to this house. Our belongingness is here. Lahat tayo ay nandito. Lahat tayo tinatawag at tayo ay ninanais ng Diyos na manirahan sa Kanyang tahanan araw-araw. That is why in our gospel today, Mother, brothers, and sisters, the dramatic account of Jesus cleansing the temple in Jerusalem, He drove out its merchants and money changers with moral indignation at the unjust commercialization of God's house of prayer and exploitation of the poor pilgrims in the name of religion. Jesus in our gospel today was angered by what he saw in the temple area. Sin was happening where prayer and holiness are expected to abound. Mother, brothers, and sisters, Jesus showed them a way and reminded everyone that the temple should be respected. Pagbibigay dangal, pagbibigay ng respeto, at ito ay dapat nating ibigay araw-araw sa pagpunta natin dito, sa pagkilala natin at pagdama natin sa ating Panginoon. Ito, mga kapatid, ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Dahil ang simbahan na mayroon tayo, tunay na buhay. Dahil ito
ay ang daluyan ng biyaya ng Diyos. At dito tayo binibigyan ng lakas araw-araw sa ating pagtahak sa buhay. Kaya mga kapatid, ito ang sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Yakapin po natin at mahalin at ingatan natin at bigyan natin ng dangal ang mayroon tayong simbahan ngayon na ating pinagtitipunan na siyang tunay na presensya at mukha ng Diyos na gumagalaw sa ating lahat. At magsasabi po tayo, God is everywhere. So we can communicate anywhere. Opo, totoo po yan. Ang Diyos ay nasaan. At kaya po natin makipag-communicate at magdasal kahit saan. Pero ang simbahan na buhay, ito ang nagpapatunay na tayong lahat ay sama-samang kumikilalang buhay ang Diyos sa pamamagitan ng istrukturang ito. Tayo ay tinitipon upang magkaroon ng ugnayan sa bawat isa sa atin. Ang simbahan ay ibinigay sa atin upang tayo magkaroon ng ugnayan, hindi pagkakanya-kanya. Kaya po sinasabi natin, nagdarasal naman akong mag-isa. Ang Diyos naman at kahit saan, nandoon nangungusap. But again, mother, brothers, and sisters, ang simbahan ay ugnayan ng bawat isa sa atin para lubos natin matagpuan at maranasan ang Diyos na buhay na ibinibigay sa ating lahat. Kaya po, we have the church that identifies us all together because of His Holy Spirit entrusted for all of us. Ang pakikisa natin sa simbahang ito, sa pagtitipon natin ay galaw ng kapangyarihan ng Diyos na taglay ng bawat isa sa atin. Kaya po tinatawag tayo, we are the temple of the Holy Spirit. Gathered together, that is the visible church, empowered by the Holy Spirit, entrusted each one of us. Kaya pinapangalagaan natin ang bawat isa sa atin. Ugnayan ng bawat isa, ugnayan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang banal na Espiritong ipinagkakaloob sa atin araw-araw. Mother, brothers, and sisters, we are reminded of our gospel today, of our attitude. Ano ba talaga ang aking inuugali at ginagalaw pag ako'y nasa loob ng simbahan? At ako mismo, na pinanahanan ng Espiritu Santong bumubuo ng simbahan, ano ang aking inuugali? Again, our gospel today emphasize about being respectful, individual. Lahat tayo'y magkaroon ng paggalang at magbigay ng dangal sa Kanya. It must be respected and treated as such. Iyon ang hinihingi sa atin ng ating Panginoon ngayon. Mother, brothers, and sisters, by possessing the Holy Spirit, gathered together to build a visible church of God, we are God's dwelling place. God is present, and we are here present to Him. Dahil sa ating pananampalataya, ang bahay dalanginan, ang bahay na ating pinagtitipunan, ay nagiging daluyan ng biyaya ng Diyos, nagdadala sa atin sa kabutihan at kabanalan, at hindi sa kapahamakan. Kaya po pinagtabuyan ni Jesus ang mga ginagawa ng mga tao doon dahil nagbebenta sila, nagkakaroon ng mga transaction, at doon nagsisimula ang kasalanan. Mother, brothers, and sisters, this is the channel of God's grace, not for sinning. Kaya po kung tayo po'y nasimbahan, sana biyaya ang ating natatanggap, hindi kasalanan ang ating natatanggap. Kaya po, sa pagpasok natin sa simbahan, hingiin po natin ang grasya. Hindi tayo tumingin sa ating mga katabi para tayo magkasala. Tingnan natin ang Diyos na buhay nandoon sa sanktuaryo na ating pinasukan at pinuntahan. Doon dadaloy ang biyaya, hindi ang pagkakasala. Hindi po itinayo ang simbahan para tayo'y magkasala. Hindi ibinigay ang simbahan para tayo ay magkaroon ng paghuhusga sa bawat isa sa atin. Binigay ang simbahan
para tayo ay mapabuti at tayo ay mapabanal. My dear brothers and sisters, truly, by accepted that praise or that title given to us by God, we claim, this is our house. This is our home. Ito yung aking tahanan. Ito ang aking tahanan. Don't make our house a source of consumerism. A place through our prayers, blessings abound. Sa pananalangin natin, nandoon ang biyaya, dadaloy ang bigay ng Diyos sa atin. Respect and love, that is God's presence for all of us. Nandoon ang Diyos. Be a church to other people. That is why if we are the church to others, blessings abound. Kaya po mga kapatid, sinasabi sa atin ngayon, ikaw, ako, tayong lahat ay buhay na simbahan. Kailanman ito'y binibigyan ng dangal at pagmamahal, hindi pinahihirapan o pinapatay. Kaya po sa pagpapatuloy po natin sa ating pagdiriwang, we are blessed to have this physical edifice structure that the Lord given to us to experience His unconditional love. Truly, Mother, brothers and sisters, pagpasok po natin ng mga simbahan na pinupunta natin, nandoon ang grasya. Grace of God, blessings abound, hindi pagkakasala ang ninanais sa atin. And this is our prayer today. Amen.